May galit sila. May galit ganun. sila. Iba na. Laki-laki ng galit ng mga ito eh. Ang sasabi lang naman natin, hindi naman ho kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, Sa totoo lang, Mama Bing, bilang mga abogado, Attorney Rowena Gonzon and Attorney Harold Respicio, sa tingin niyo ba may naging malaking ambag si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding o limitado lamang ang kanyang naging papel? Attorney Respicio. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko siya kilala. At hindi ko alam yung mga sinasabi niya. That alone proves na walang relevance yung sinasabi niya. Ngayon, napapanood natin yung statement niya, supplemental affidavit. Kunikwento niya lang naman na kung paano siya nagtransaksyon, bumili daw ng mga Ducati. Asaan yung connection mo kay VP Sara dyan? Asaan yung mga specific instruction? Asaan yung personal na affiliation ninyo? Wala naman. Hindi nga kita kilala. Ang boring-boring mo magsalita. And by the way, madam, sa sinabi mo nagpapasikat kanina doon sa loob ng committee, hindi natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Ang pinamukhang masculine na dyan ay si Laila de Lima. Napakataas ng kanyang testosterone. Grabe yung napansin ko nga eh. Sabi ko, there's something going on. There's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. May ganun. galit sila. Iba na. Laki-laki ng galit ng mga ito eh. Ang sasabi lang naman natin, hindi naman ho kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Leila de Lima noon. Ang pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times by travel abroad at ang kanyang commission ay Urban Poor. So, dapat to may konteksto naman kung bakit itong mga congressman na to ay tila parang gigil na gigil sila. Yung sinasabi natin, kung ganyan po kayo, di magbilang na lang kayo dyan kung talagang may numbers kayo. Sige, total, kung gusto nyong talagang tapusin yan para ipa-prove to the Supreme Court na may due process dyan, ihirig-hiring nyo dyan, i-accept nyo na sa Senado ang articles of impeachment. At doon, anong mangyayari sa Senado, Attorney Respicio? Tulad nga ng sabi nyo kanana, Attorney Guanzon, 14 lang or 15 ang makukuha nating boto sa Senate. Ayon sa saligang batas, 2/3 ang kailangan, 16 out of 24 votes ang kailangan natin makuha para ma-impeach. Atras na si JBRC to. Baka matalo kasi siya, di ba? Oo. Kapag i-compute mo lahat, kahit sabihin pa natin wala si Robin Padilla dyan, si Bongo, si Bato de la Rosa, 14 lang po ang boboto. Kaya at max, at most. Kaya mga kasama namin dyan sa Congress, tama na po, inuubos nyo lang ang inyong panahon. At pera ng bayan. At kung ginagawa nyo yan para lamang tuparin ninyo yung binayad sa inyong mali-maleta at envelope, mag-shift na lang kayo ng objective. BBM, baguhin mo yung instruction. Kung ang instruction dati ay ipasa yung impeachment kay VP Sara, gawin mong instruction ngayon na ipasa nila yung pagbaba ng presyo ng langis, pagtanggal ng VAT at excise taxes, tulad ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Correct. Dapat na para kami maging pro-BBM naman, tanggalin mo na yung VAT, sir. Oo nga po. Tanggalin mo na yung VAT na yan. Hindi lamang sa excise tax na yan. Kung hindi talagang ibaba mo rin, tanggalin mo yung VAT sa mga gasolina, crudo, gasol, etc. At babaan mo na yung VAT na yan sa mga basic commodities, lalo na po sa gamot. Kasi hindi na po talaga kaya ng Pilipino, BBM. Yan lang naman ang hinihiling namin sa iyo. Itong mga minions mo impeachment ng impeachment. Pa talagang meron dyan sa impeachment na yan? Maleta.